Maupo tayo lahat. Butch, maraming salamat sa introduction mo. Talagang damandam ako yung emosyon. Alam kong hindi ka buwabawi nung kakulangan mo ng kampanya. Speaker Sonny Belmonte, of course, Secretary Abad, and the other members of the Cabinet present, Senator Frank Drilon, of course, our Senator-select, and our other members of Team Pinoy, namely in alphabetical order, Sari Angara, Amakino, Poco, Ma'am Cynthia, Risa, Manong Jun. Yung napansin ko lang kanina si Bam nung binati ako, Kuya Noy. Nung kampanya, tinatanong ka kung anak kita, hindi ka nagsalitang Kuya Noy. Members of the House of Representatives present, of course, our local chief executives present, officers and members of the Liberal Party and our coalition partners, fellow workers in government, honored guests, mga minamahal ko pong kababayan, magandang gabi po sa inyo lahat. Oktubre po noong nakaraang taon, nang nagsama-sama tayo, sama-sama po tayo dito sa Club Pilipino, dito yata sa Buluwagang ito mismo, upang formal na ilunsad ang isang koalisyong binubuo ng 12 individual. Nagmula man sa iba't ibang grupo at partido, pinag-ugnay sila ng kolektibo nating layunin, ang labanan ng korap, ang ipaglaban ng mahirap at ipagpatuloy ang mga tinatamasang tagumpay ng ating pong pamahalaan at ng ating bansa. Tinawag po itong Team Pinoy, kung di ako nagkakamali sa inspirasyon ni Senator Frank Drilon, na sinigudahan ni Butch Abad at ni Mar Rojas. At ako'y po tumugon naman, baka pwedeng i-focus group discussion nyo yan. Baka naman ginagawa lang yung mas malaking bulsa sa akin. Isang koalisyon pong nakakatawan sa mga Pilipino para sa mga boss nating naghahangad na makakamping tunay na tuwid sa daang matuwid. Ngayon, 9 sa 12 miyembro ng Team Pinoy ay binigyan ng mandato ng sambayanan upang maging senador. Hindi biro ang hiningi nating sakripisyo mula sa bawat isa. At may mga araw mang naging mahirap at masalimot ang pangangampanya, lagi tayong nabibigyan ng maraming dahilan para magpasalamat sa mga tao at sa mga kababayan natin nagsisilbing lakas at inspirasyon at nagpapagaan sa ating bawat hakbang. Kung maaari ko lamang pong hatiin sa 3 o 4 na bahagi ng aking sarili para lamang makadalo sa bawat pagtitipon noong kampanya, ay ginawa ko po. Pero alam po nyo, may mga pagkakataon po talagang kinakailangan nating tutukan ang ilang isong pambansang kailangan pong harapin. Yung pang-araw-araw po, pwedeng after office tutukan to. May araw naman po kailangan silang una natin tutukan. Kampante naman po tayong may papaabot sa ating mga kababayan ang mensahe ng Team Pinoy at ang mabubuting bagay na nagaganap sa ating bansa. Sa pamumuno ng walang kakupas-kupas natin, siyempre, campaign manager, the only big man of the Senate, Senator Frank Drilon. Si Manong Frank po ay marami na eleksyon dinaanan. At marami na rin po eksperyensya sa mga kasamahan niyang naging senador o nag-ambisyon maging senador at alam niyang hindi biro maging campaign manager. Buti na lang po, magaling tayo magkumbinse at talaga naman pong tama ang nahanap natin. Bilib na bilib tayo sa ating pong big man. Walang reklamo, kalmadong-kalmado at hindi talaga tatawag at mga abala ng iba ng walang importanteng dahilan. Kung tayo po'y napangalagaan ng bansa dahil talaga napakahusay na campaign manager po ni Frank Drilon. Maraming salamat din po sa 12 kandidato ng Team Pinoy na tumugon sa panawagan nating magpanday ng koalisyon at may pare-parehong paniniwala upang patibayin ang agenda ng mabuting pamamahala sa kabila ng kaliwat kanang isyong pinukul upang humina ang samahan, tila higit pang tumibay ang ugnayan ng bawat isa. Nakakamangha ang pagkalinga at pagsuporta ng mga kandidatong mataas sa survey para sa mga kasama nating nangangailangan ng konting tulong. Sila mismo ang nangampanya, sila mismo ang umikot at nagbigay ng endorso para umangat ang kanilang kasama.
Alam po niyo, no, ako'y tumakbo noong 2007. Magkakasama kami sa litrato, pero yung nagsasalita, parang tatatlong tao lang nagpapalit-palitan ng mic. Hanggang dumating sa isang tanong, kung tama yung naalala ko, dahil kasama namin sa grupo noon, si Sunny Trillanes, at ang sabi, bakit kayo kung kumukuha ng kasamahang sumali sa kudeta? Sang-ayon ba kayo sa kudeta? So nagkatinginan po at walang gusto sumagot. Hindi ako na lang po sumagot at sabi ko, total naman, hindi pa niyo ako narinig, baka pwede ako na lang sumagot. At sinabi ko lang doon, hindi kaya mas maganda nandito na sa sistemang parlamentaryo ang pakikibaka imbis sa barilan. Okay. Kinamanong June, Risa at Jambi. Alam ng Team Pinoy at ng milyon-milyong Pilipino ang tunay ninyong kakayahan at kung gaano kalaki ang nais at ang kaya ninyong iambag sa kinabukasan ng bansa. Kailangan ng mga Pilipino ang mga katulad ninyong lingkod bayan. At umaasa akong hindi kayo panghihinaan ng loob. At talaga naman nakakainggan yung mapakinggan si Risa kanina at si Manong June na tila mas matindi pa ang gustong pakikibaka para sa ating bansa. At pagdating ng panahon po, sana lalo pa, kung kakayanin po, iigting pa ang hangarin ninyong iangat ang ating mga kapwa Pilipino at bansa. Tinitiyak ko po sa inyo, sa susunod na halalan, mas dadagundong ang mensahe ng tweet na daan. Nagpapasalamat din po tayo. Papasalamat din po tayo sa buong staff ng Team Pinoy. Nakikita man sa headquarters o nasa likod lamang na eksena. Gayon din sa kanya-kanyang mga support staff ng ating mga senatoriables na nakipaghabulan sa mga sorties, nakipagpuyatan sa mga biyahe, inabot ng gutom sa daan, matagal na hindi nakita ang mga mahal sa buhay upang samahan at tulungan ang ating mga kandidato nitong kampanya. Tiniyak ninyong umaarangkada ang makinarya ng Team Pinoy at bukod sa sipag at tambag ninyo para sa kampanya, ang pinakamalaki ninyong kontribusyon ay inyong enerhiya, ngiti at saya. Dahil sa inyo, hindi lamang tayo naging isang koalisyon. Dahil sa inyo, ang Team Pinoy ay naging isang tunay na pamilya. Ipinapaabot ko rin ang ating taus-pusong pasasalamat sa lahat ng mga volunteers mula sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao na talaga namang hindi alintana ang tindi ng sikat ng araw o ang biglang buhos ng ulan o ang pagdagsa ng libo-libong katao para maging bahagi ng ating agenda ng pagbabago. Sa ating masisipag na volunteers, bawat pulyeto na inyong pinamigay, bawat poster na inyong inaisabit, bawat kababayan nating nahikayat ninyong pumanig sa tuwid na daan ay nagkaroon ng malaking epekto sa tagumpay ng halalang ito. Maraming salamat po sa inyo. Pangako po namin, hindi tayo mabibigo. Hindi mapupunta sa wala ang inyong volunteerismo. Higit sa lahat, nagpapasalamat tayo sa milyon-milyong Pilipinong pumila sa kanya-kanyang mga presinto upang pumili ng mga bagong pinuno ng bansa. Utang na loob natin sa kanila ang mandatong ito at tungkulin nating tuparin ang anumang pangako at binitawan nating salita sa kanila. Lagi sana nating tandaan na bago pa man tayo nagpasyang pumili at likumin ang mga magiging bahagi ng koalisyon, alam nating hindi madali ang laban na ito. Nagpasya tayong magkapit-bisig, hindi lang para may matawag tayong koalisyon. Hindi ito para sa kanya-kanya nating partido o para sa sarili natin. Ginawa natin ito para sa mga Pilipino. Ginawa natin ito para patunayan sa kanilang pwede magpatuloy ang pagbabago, pwede silang mangarap, at pwedeng magkatotoo ang mga hinahangad nila sa hinaharap. Sa totoo lang, ako mismo noon ay may agam-agam sa kakayahan ng mga Pilipinong matuto sa mga aral ng kasaysayan at sa paghalal ng kanilang mga pinuno. Nang naging kongresista ako ng Tarlac, may isang bayan doon na parang nagtitrip to Jerusalem lang ang miyembro ng iisang pamilya sa pagka-alkalde. Sa makailang beses kong pagbisita sa bayang ito, kung titingnan po natin, yung plaza lang nila. Sa tinagal-tagal ng panahon, ako po'y 3 terms na kongresista, 3 years na senador, 3 years na pong presidente. Okay na po magsuma noon, hanggang ngayon, walang nagbago. Kung anong itsura noon, ganun pa rin. Kung di man mas masahol pa ang itsura sa ngayon, dahil dumami na ang tao na naghahati sa kakaunti. Ang tanong ko, hindi ba ito nakikita ng mga taga rito? Bakit nananalo pa rin ang parehong pamilya kung sa mismong simpleng plaza lang at ang kanyang paligid hindi na nila maipaayos? Bilang kongresista noon, bigla tayong natauhan talaga. Kung nasa loob ako na isang sistemang talamak ang siklo ng padrino at pambabaliwala,
Hindi ba't bahagi na rin ako ng problema? Nandito lamang ba ako para tumunganga at umayon sa status quo? Hindi ba't bahagi ng mandato ko ang magpunla ng pag-asa at pagbabago? Nung nahalal tayo sa Senado noong 2007, mas lalo ko pang nakita ang mismong pasimuno ng anomalya at diskarting wangwang, yung mismong nasa Malacanang. Sa katunayan, kapag napapag-usapan noon ang re-election bilang senador, talagang mas madaling sumagot ng hindi na lang. Sige na, suko na ako. Bahala na kayo dyan. Paano ka naman kasi gagana hanggang maglingkod kung bawat hakbang mo tungo sa reforma, ayon at nakabarikada na ang mga nasa poder? Subalit, nang manaig ang tinig ng taong bayan noong halalan ng 2010, nagsimulang magbago ang kwento ng buhay ng mga Pilipino. Ang mga dating nagmanhid na sa katiwalaan, natutong makilahok at lumaban. Ang mga dating nananahimik na lamang nagkaroon ng boses. Ang mga dating hindi magawang mangarap nagsimulang bumangon at tumakbang tungo sa katuparan ng kanilang mga adhikain. Nagtagumpay ang mga Pilipino noon at ito ang naging susi sa tagumpay na nararamdaman ng bansa ngayon. Ang sigla ng ating ekonomiya, ang pagdagsa ng negosyo at infrastruktura, ang pagwaksi sa kultura ng katiwalian at ang pagsalba sa mga nangangailangan. Malinaw po, ang tagumpay ng Team Pinoy ngayon ay bunga ng tagumpay ng taong bayan ng 2010. Nangampanya tayo sa bawat sulok ng bansa na ang bitbit natin ay hindi puro mga huwad na pangako, kundi mga konkretong patunay sa mga nakamit natin sa tuwing nadaan. Sa madaling salita, ang bukal ng tagumpay natin sa 2016 at sa makakamit pang tagumpay ng mga susunod na salinlahi ay nakasalalay sa kung ano ang mapapatunayan natin at kung ano ang magagawa natin sa susunod na 3 taon. Ang pasasalamat ng Team Pinoy ngayong gabi ay hudyat ng pagkilos at reformang unti-unti natin ginagawang permanente sa bansa. Tinitiyak natin magpapatuloy ang sipag, dedikasyon at tunay na malasakit natin sa kapwa. Sa ating mga nahalal na senador, tuparin natin ang ating mandato. Huwag nating sayangin ang pagkakataong ito. Nagpasa na ang mga Pilipino, 9-3 para sa Team Pinoy. Ngayong gabi, ipinagdiriwang natin ang tagumpay nito. Subalit, ang tunay na halaga nito ay ang araw-araw na tagumpay na ipagdiriwang ng mga boss natin, ng mga Pilipino sa susunod na mga taon dahil nagbunga ang kanilang tiwala sa Team Pinoy. At kumpiyansa akong ang pagkakaisa at pagtutulungan na ipinakita natin itong halalan ay magpapatuloy at mas lalo pang iigting dahil sa ating mga bagong senador, nakasangga natin tungo sa isang layunin ang pagpapalago at pagpapabilis sa mga reformang ipinunla natin sa tuwing nadaan at ang pag-aangat sa antas ng buhay ng buong sambayanan. Bago po ako magtapos, siyempre kailangan natin pasalamatan rin ang ating mga kasamahan sa lokal na level. Maganda yung plano sa nasyonal, mahusay yung mga kandidato natin, hindi naman natin marating ang ating mga kababayan, wala po tayong mapapala. Uminsa nga po sa mga hindi pinalad natin kasama, napapag-isip ako, tumodo-todo ba sila sa pagkayod sa ating mga nasyonal na politiko? Baka nabawasan yung kanilang pag-aasikaso sa sarili nila. Nagulat rin po ako sa mga ibang resulta. Dito po si Joel Rocamora na may kinukwento sa atin sa bayan ng Siquijor. Akala ko'y panaginip. Talagang matindi pala yung Joel Rocamora to. At marami pa hong ibang mga matindi dito. Siyempre po, 3 taon na lang ako natitira dito. Pag sinabi sa akin, paano paglampas ng 2016, papakita ko kung saan mga nagtatanong, tingnan po nyo ang sumama sa koalisyon na ito. Sila ang magpapatuloy pag tayo po'y retirado na. Maraming salamat po. Mabuhay po sa inyo lahat.